Mula dito sa Cavite ay bibiyahe ako ng halos 565 kilometers para marating ang napakagandang Ilocos Norte. Te! I love you, te! Malayong biyahe pero hindi ka maiinip sa dami ng spot na may magagandang tanawin. At sa adventure natin dito ay may experience natin baybayin ang mga daan sa kabundukan na magdadala sa atin sa lugar na mamamangha ka sa ganda. Wow! Ang ganda! Dagdag mo pa dyan ang mag-ride sa mga baybayin, maligo sa malamig at malinaw na tubig, at kilalanin ang mga taong sumusuporta sa atin. Lahat ng yan ay dito lang sa Alternative Route. Ayun, good morning guys. Nandito na tayo ngayon sa Urdaneta, Pangasinan. At 6 na oras na tayong bumibiyahe, no? So simula dun sa amin sa Cavite, nakaka 220 kilometers na tayo. At nandito na tayo sa Urdaneta. Pero kailangan pa nating bumiyahe ng another 330 kilometers para marating yung pupuntahan natin dyan sa Ilocos Norte. Yes po, Ilocos Norte na naman ang biyahe natin today. At siguradong marami na naman tayo makikita magagandang tanawin dyan. Oras natin ngayon ay 6:30 na ng umaga. At eto, tuloy-tuloy ang biyahe natin. Habang maaga, habang hindi pa mainit, lumayo na tayo. Alright. Ang ganda na naman ang umaga natin. Ride na naman. At least medyo maaga-aga tayo ngayon. Kasi nung mga nakaraan na dumaan tayo dito, medyo mabagal yung naging biyahe natin kasi nga medyo late, naabutan tayo ng rush hour, especially dun sa sentro mismo ng Pangasinan sa kanang Tarlac. Pero ngayon nalagpasan na natin yon, kaya goods na tuloy-tuloy na ang biyahe. Today is April 19, 2026. Bali kanina nagpagas ako dun sa may amin sa General Trias. Bali ang rate ng premium ngayon is 84.5 or 84.50. So medyo bumaba na, no, kumpara ng mga dati, ng mga nakaraan. So okay na rin yan, kesa naman sobrang tumaas ng tumaas. Bali nagpa full tank ako doon, inabot din siya ng 540 pesos, no, medyo mataas lang din talaga kumpara din sa mga nakaraan naging biyahe natin. Sarap po, tuloy-tuloy lang yung biyahe ng ganito, 80, 90, wala masyadong sasakyan. 6:47 na ng umaga, nandito na tayo ngayon sa Season Pangasinan. The season in the sun. Oo nga pala guys, hindi ko pa nababanggit, solo ride lang tayo ngayon. Pero pagdating natin sa Ilocos Norte, kapag nagsimula tayong maglibot-libot dyan, ay may mga makakasama tayo. Yung kasama ko sa work, yung lagi ko kasama din sa ride, si Borge. Kung nanonood kayo ng mga video dito sa channel ko, yung mga kasama ko nung nakaraang video, yung kalbo, yung bilog yung ulo nun eh, yung ano, yung baliw, yung tinatawag na bumbilya ng bayan, siya yun, susunod siya doon. Eto na, ayan ang mga estatwa ko. Again, pag nakita nyo yan, ibig sabihin papasok na kayo ng La Union. Okay, oras natin ngayon is 6:53 ng umaga at nandito na tayo sa Arco ng La Union. Thank you Lord. So gaya nung sinabi ko kanina, mag-stop over muna tayo dun sa Shell ulit para magpagas. Siguro hindi na rin ako masyadong magtatagal dun sa Shell Rosario La Union kasi usually tumatambay ako dyan mga 30 minutes, isang oras para magpahinga. Kaso nga lang, galing tayo ng Tarlac City, doon na tayo nakapagkape, nagpahinga. Anong oras ako umalis doon? Siguro mga around 5 o'clock. Nakakaano pa lang, 2 oras pa lang. So sayang naman yung oras. Pak. Ayun, alis na tayo dito sa Petron, dito sa Rosario La Union. So ayun nga, as of April 19 dito sa Rosario La Union, Petron, ang rate ng premium is 92.40.
medyo malayo dun sa rate dun sa General Trias na Petron. So ngayon nakapagpagas tayo, again nag full tank tayo, inabot ng 536. So parang halos parehas lang nung unang full tank natin. But anyway, ayun, diretso na ulit tayo sa biyahe. Ayan oh, ito yung daan, Pakenon Road. Woo! Nakakamiss tuloy ang Baguio. Medyo excited talaga akong umuwi ng Ilocos Norte. Talagang gustong gusto ko umuwi kasi medyo nai-stress ako sa trabaho. Ang ganda rin ng daan dito, spaltado din. Tapos puro bundok yung nasa harap. Ang ganda, ito yung mga paborito ko sa biyahe pag mga ganitong daan. Pero mamaya sigurado mas mag-i-enjoy tayo pag nandun na tayo bandang Ilocos Sur saka Ilocos Norte. Ang solid ng bundok dyan, lalo na yung papasok ng ng Ilocos Norte, yung mga madadaanan natin. Naku, panalong panalo na naman tong biyahe na to. Tangina, may bumagsak na naman oh. Tumumba yung truck. Actually, before nyan, meron na ako nakitang tumumba rin o bumigay na truck. Hindi ko lang na-videohan. Ito ilang kilometers away from dun sa unang aksidente na nakita ko, meron na naman. Truck din, parehas. Ay, nako. Ganda ng mga bundok dun, oh. Oras natin ngayon is 7:18 ng umaga. Hindi ako sigurado kung nasang parte na tayo ng La Union. Pero sa tingin ko, ago. Hula ko lang ha. Pero hindi ako sigurado. Ito pa lang pala. Ito yung arko ng Agoo. 7:20 ng umaga, guys. Welcomes you to Agoo. So yun, so mali pala ako. Hindi pa pala Agoo yung kanina. Woohoo! Let's go! Oh, yan, binakbak. Sinira nyo na naman ang kabundukan. 7:33 ng umaga, nandito na tayo sa Aringay, dito sa La Union. Bilis si kuya oh. Ang sarap mag-ride, grabe. Solid. Ayun, wala na tayo sa Aringay. Nandito na ngayon tayo sa Caba, La Union. Hindi ko alam kung anong meron dito sa bayan na to. Hindi ako masyadong pamilyar. Pero yung biyahe natin, tuloy-tuloy pa rin. Ito na guys, bawang La Union na. 7:39. Woo, let's go. Masarap ng biyahe ko ngayon ha. Tuloy-tuloy lang. Wala masyadong hassle. Thank you Lord, thank you Lord. Pero feeling ko bandang San Juan saka San Fernando La Union, medyo magsisikip na dyan. Kasi yung napakaraming tao dyan, daming dumadayo. Kasi nandyan yung mga beach resorts, yung dinadayo ng mga tao. So expect na natin na medyo magsisikip yung daloy ng trapiko dyan. Parang may nakikita na akong mga karagatan dun sa left side. Malapit na yata tayo dun sa mga resorts. At medyo bumagal na yung biyahe ha. Pansin ko lang. Hindi ko na malaya. Nandito na pala tayo sa San Fernando La Union. Oras natin ngayon ay 7:59. Mag-aalas 8 na ng umaga. Medyo maaga-aga pa. Pero mahaba-haba pa yung biyahe natin kasi mahaba itong La Union. Tapos Ilocos Sur, napakahaba rin yan bago tayo makarating sa Ilocos Norte. Ayan, so nag-withdraw muna ako dito sa BPI dito sa may San Fernando La Union kasi baka mamaya doon sa mga pupuntahan natin, kung kakain man tayo, baka hindi nag-accept ng GCash. Sabi ko bakit ayaw mi-start ng motor. Nakalimutan ko nakababa pala yung side stand. Aray ko. Ayun o, yung malaking Sprite saka Coke, bagong pintura na. Dati kinakalawang na yan eh. Anyway, nandito pa rin tayo sa San Fernando La Union. At medyo mabagal nga ang daloy ng trapiko dito dahil nandito tayo sa town proper ng San Fernando. At lahat nandito halos, mga bangko, school. Ito yung pinaka main road nila. So maraming tao, maraming sasakyan.
pero okay lang kasi umuusad naman. Nandito na pala tayo sa may sa may mga resorts, kaya ang dami nang naka swimsuit eh. Parang dito na lang ako. Ayun, nagtanong ako dun kay kuya sa tricycle driver. Ayun, confirm na nga na San Juan, La Union na to. Ito pa lang eh. Ayan o, you are now entering San Juan town proper. Okay. Okay. So 8:17 na ng umaga at nandito pa rin tayo sa San Juan, La Union. Hindi ko matandaan kung ano yung next na bayan, pero yan, tuloy-tuloy na uli yung biyahe natin. Medyo mabilis-bilis na. Okay guys, nandito na tayo sa Bacnotan, La Union. Ayos. Bali 6 days yata ako mag-i-stay dyan sa Ilocos Norte, pero wala pa kami talagang matibay na plano kung saan kami pupunta talaga, dahil marami na rin naman kasi ako nalibot dyan. Ang pinaka plano lang talaga na nabuo namin ay puntahan yung Blazing Mountains of the Gods dyan sa may Apayao. Apayao na yan guys. Woo! Napakasarap po. Tignan nyo naman yan guys, oh. Diba? Ang luwag ng daan. Puro kabundukan na naman ang nakikita natin. Woo! Thank you Lord. Ganda ng paligid. Ay, napaka-presko ng hangin kahit medyo mainit na, kasi nga 8:30 na eh. So medyo mainit-init na yung klima, pero yung hangin napaka-presko pa rin. Hala, kukulit oh, yung puno. Ba? Parang naging arko. Kulit oh. Ang laki ng gardenia oh. Jumbo. Ganda na simbahan nila oh. Pink. Drew, dito ka magsimba Drew. Okay, oras natin ngayon is mag-aalas 9 na ng umaga. At ayon sa Google Maps ay nandito na yata tayo sa Bangar o Bangar, La Union. Mula dito sa kinatatayuan ko, tatakbo pa tayo ng 213 kilometers para makarating tayo ng Ilocos Norte. Doon sa pupuntahan ko sa Ilocos Norte. So ang estimate niyan is, tingnan natin kung ilang oras na lang yung bibiyahin natin, pero medyo maaga pa. So yun, 4 hours and 29 minutes bago tayo makarating doon. So kung wala na tayong stopover, siguro maaga-aga tayo makakarating doon, pero syempre marami pa rin tayo magiging hinto along the way, especially sa Ilocos Sur, dahil napakaraming mga magagandang tanawin dyan. So hindi natin pwedeng ma-miss yung mga spot na yun. Ayun, so pahinga lang muna ako dito mga 5 to 10 minutes, tapos diretso na uli ako. Ayan, diretso na uli tayo guys. Biyahe na uli. Let's go. So ayon kay Google Maps, nasa 9 kilometers na lang mararating na natin yung arko ng Ilocos Sur. Malapit-lapit na rin pala tayo sa Ilocos Sur. Ito na yung bridge. So sa wakas, ito na ang bridge. Woo! Thank you Lord. Ganda. Pag narating mo na tong bridge na to, ibig sabihin ano ka na, papasok ka na ng arko ng Ilocos Sur. So ito yung arko ng Tagudin. Ito yung unang-unang bayan ng Ilocos Sur na madadaanan mo kapag galing ka ng south or galing ka doon sa pinanggalingan natin. At ito, few meters away, arko ng Ilocos Sur. Sa wakas narating din. Vigan, Lawag, Suyo, Cervantes. Walang nakalagay kung ilan yung distance pero malayo pa yan. Pero kahit ganon, kahit malayo, di ba? Kahit medyo nakakapagod, haba ng biyahe, init, okay lang naman kasi nakaka-enjoy yung
nakikita mo sa kapaligiran eh. Mahaba tong Ilocos Sur na to guys, kaya medyo gugugol tayo ng oras bago tayo makalabas ng Ilocos Sur, bago tayo makatagos papunta dun sa Ilocos Norte. Ayan oh, rat-rat na, rat-rat. Ah! Ah! Sarap eh. Ayan, ang ganda ng mga bundok oh. Eto na, 9:45 ng umaga at papasok na tayo dito sa arko ng Santa Cruz. Grabe no, palayo ako ng palayo, parang pamahal ng pamahal yung gasolina. Kadadaan ko lang dun sa Petron, 95.60 yung premium. Ang kulit, palayo ng palayo, pamahal ng pamahal. Ganun pala yun. Santa Lucia. Ganda dito, para mga luma pa rin yung bahay oh. Parang sa Bigan may mga parang, ano bang tawag doon? Ancestral house, parang mga ganun. Ayun oh, tingnan mo yun, para mga luma pa rin. Ang galing. Dito malilim guys, ang daming puno. Minsan nag-i-stop over ako dito eh, tambay lang, tapos ano, pahinga, lalong lalo pag mainit na talaga. Pero ngayon hindi mo na tayo mag-stop over dyan. Okay din doon kasi ang ganda nung paligid. Kita mo sila oh, ayan oh, tambay, tas buko, di ba? Sarap. Yan na guys, papasok na tayo ng Candon, Ilocos. Bakit kaya tinatakpan nila ng ano? Ano ba yung mga yan? Tinatakpan nila yung pangalan ng bayan, pero Candon yan. Nandito na tayo sa Candon, Ilocos Sur. Whew! Ayan na nakalagay, welcome to Candon. Candon na. Nandito na tayo sa sentro ng Candon, Ilocos Sur. Ayan o, mukhang piyesta. May mga banderitas pa. Medyo masikip lang dito sa bandang dito sa sentro, pero luluwag din yan banda dun. Nabukasan na tayo ng 2 bars sa gasolina natin. At ngayon nakaka 384 kilometers na tayo simula dun sa Cavite. So konti na lang, konting tiis na lang at mararating din natin ang Ilocos Norte. Ito na yung mga bundok ng Ilocos Sur. Medyo kung titignan nyo guys, parang di ba hindi masyadong maganda dahil mukhang dry yung bundok. Pero kahit kailan kang pumuntang panahon o kahit anong panahon ka pumunta dito sa lugar na to, ganyan talaga yung itsura ng bundok na yan, parang nalalagas. Anyway, nandito na tayo sa Santiago, 10:15 ng umaga. Let's go. Grabe ah, kadadaan ko lang uli sa isa na namang Petron. Kutsa yung XCS, yung premium, 99.90. Pamahal nga ng pamahal habang lumalayo tayo. Ang kulit. Ay nako. Eh pagdating kaya sa Ilocos Norte, magkano kaya yung gasolina doon? Ang hirap eh, ang bagal. Abutin tayo ng siyam-siyam dyan. Okay, this is the town proper of San Esteban. Agad na dito sa kaliwa oh. Ayos. Malapit na tayo dun sa coastline, or coastline na nga to eh. Arko, ano nga ba tong arko na to? Nakalimutan ko. So malapit na tayo doon sa favorite nating spot, yung hinihintuan natin lagi sa tabing dagat. Syempre hihinto ulit tayo doon. Siguro doon na lang ulit tayo magpapahinga. May tindahan naman doon, so makakabili ako ng something, tubig, ganun. Hydrate muna tayo. Grabe, mas lalo ako na-excite ha. Eto,
Ito isa sa mga spot na hinihintuan ko to. Ganda ng beach dito guys. Okay, nandito tayo ngayon sa Suso Beach dito sa Ilocos Sur. Isa to sa mga spot na hinihintuan ko lagi. Ever since na bumibiyahe ako ng Ilocos Norte, humihinto talaga ako dito kasi napakaganda nung dagat nila dito. Napakaganda nung part na to. Makikita nyo bato-bato to, pero white sand yan hanggang dun sa dulo. Marami ding tumatambay dito, maraming humihinto, mga bumibiyahe papuntang Ilocos Norte. Talagang napapahinto sila sa ganda eh. Ayun, push na ulit tayo. Ayan, napakaganda, di ba? Ayan, oh. Ayan, welcome to Santa Maria. Bali 10:52 na ng tanghali or ng umaga. Mag-alas 11 na at mainit na. Ito na guys. Welcome to Narvacan. To Vigan, 38 kilometers. Lawag, 118 kilometers pa. So malayo-layo pa. Pagtungtong mo dun sa bridge, Narvacan na yon. Pero nandito pa lang yung kanilang napakagandang arko. Yes! Welcome to Narvacan, Ilocos Sur. Dito guys, hindi ka mag-aalalang maubusan ka ng gasolina kasi sobrang daming gas stations dito. Kaya kung hindi ka pa nakakapunta dito, nagbabala ka mag-drive papuntang Ilocos Norte, let's say galing ka Metro Manila, ang dami niyan, daming gas stations niyan. So hindi mo kailangang mag-alala kung saan ka magpapagas o baka maubusan ka ng gasolina. Ito na yung dagat guys, oh. Yung sinasabi ko, yung coastline dito sa Narvacan, napakaganda. Grabe, sulit na sulit yung biyahe mo dito. Napakaganda. Oh, Diyos ko Lord. Oh, the best. Ayan oh. Ang ganda. Ang ganda ng mga rock formation nila dito. Kaya sabi ko, huwag mong papalampasin na hindi huminto dyan sa part na yan kapag bumibiyahe ka papuntang Ilocos Norte. Grabe, ang ganda. Pag dito, paspasan na talaga yung biyahe. Ang ganda kasi ng daan dito. Tapos, konti lang yung dumadaan. Pero pag may mga dumadaan, karamihan, mga private cars, mga trucks. Ayan, kaya medyo ingat din. Lapit na natin sa bundok guys. Oh. Ayan. Ganda. Ayun na, arko. Ito pala, yung pinanggalingan natin, Santa na pala. Santa Ilocos Sur. Ito, hindi ko alam. Ano nga ba to? Anyway, ayun, nakita ko kanina, 15 kilometers away na lang tayo dun sa Vigan Central Park. So, malapit na lang. Ayun guys, yung sa kanan, ayun yung lumang bridge. Yung Banawag Bridge. Banawag ba? O Banawag? Nakalimutan ko. Basta yun. Yun yung dating bumagsak dahil sa bagyo. Dahil sobrang umapaw tong ilog na to. Ang nangyari dahil luma na nga, ayun, tinangay ng alon. Nandito na nga pala tayo guys sa Bantay, Ilocos Sur. Hindi ko lang sigurado kung ilang bayan pa ng Ilocos Sur yung madadaanan natin bago tayo makarating dun sa Ilocos Norte. Pero malapit na lang yan. Guys, 11:54 na ng umaga, mag-alas 12 na. Yan, nandito na tayo sa Vigan, oh. Vigan na tayo, guys. Sa wakas. Grabe, kanina lang nasa Cavite ako. Ayun, nandito na ako sa Vigan. Solid. Parang ang bilis ng biyahe ko. Pero anyway,
Ayun, so nakaka 440 kilometers na tayo simula sa Cavite. Bali, sa ngayon ay 4 na bars na ang nababawas sa ating gasolina simula nung nagpagasolina tayo dun sa Rosario, La Union. Oh, grabe, ang init na. Buti na lang medyo mabilis at hindi traffic, kundi ramdam na ramdam natin yung init na yan. Ang haba talaga ng Ilocos Sur. Inip yarn. Ang oras natin ngayon is 12:20 na ng tanghali at nandito na tayo ngayon sa Cabugao. Alright, dire-diretso pa rin tayo. Tulawag. Yes sir, diretso pa. Andito na nga pala tayo sa pinaka proper ng Cabugao, Ilocos Sur. Ayan, Lawag City kanan sa Lumage Port. Yung kanan tayo dito. Parang natatandaan ko tong part na to. Dito yata yung ano eh, pupunta sa Corimao o hindi, ewan ko, hindi ako sigurado. Ratratin mo, ratratin mo, papasukin ako, papasukin ako. Rapsa. Eto na, nasa Sinait na tayo. So 12:26 Sinait, Ilocos Sur. Hindi ko sigurado kung ito na yung last na bayan ng Ilocos Sur bago tayo makarating ng Ilocos Norte. Pero wala tayong choice, guys. Oh, eto na, Ilocos Norte. Sa wakas, Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Sa wakas, Ilocos Norte makarating din. Anyway, so mula dun sa arko ng Ilocos Norte ay bibiyahe pa tayo ng 69 kilometers para marating natin yung Pindig, Ilocos Norte. Welcome to Badoc. So ayan yung pinakaunang bayan ng Ilocos Norte na mapupuntahan mo once na pumasok ka dun sa arko. At nakalagay dun sa signage kanina, ang lawag is 39 kilometers. So yun nga, mga nasa isang oras yan or mahigit. 4 bars na lang pala yung natitira sa gasolina natin. Tapos nakaka 483 kilometers na tayo simula dun sa Cavite. Pag nakakita siguro ako ng Petron or Shell, magpapagasolina na uli ako para full tank na uli. Dito okay pa yung daan eh, maluwag, konti lang yung mga sasakyan. Pero pagdating natin bandang San Nicolas, Ilocos Norte, medyo babagal na dyan yung trapiko kasi city na yan eh. Nandyan yung mga malls, yung mga call center, parang ang daming ano na rin dyan eh, establishments. So nandyan yung mga tao, kaya medyo magbabagal. So pagkatapos nun, lawag, ganun din. Ito pala yun, Corimao, kaliwa, kanan, lawag. Maganda rin dun guys pag pumunta ka sa Corimao. Ang ganda ng beach nila dun, napakalawak ng Pampang. Tapos ang ganda ng sunset. Let's go, let's go, let's go. Hey, ayun, 20 kilometers na lang yung Robinsons. Yung Robinsons na yan, sa San Nicolas yan. Yun, nandito na tayo sa San Nicolas, Ilocos Norte. Oras natin ngayon is 1:32 ng tanghali o ng hapon. Tapos nakaka 510 kilometers na tayo wala dun sa Cavite. Grabe, ang layo na ng biniyahin natin. Uy, 3 bars na lang natitira sa atin. Hanap na nga ako ng gasolinahan dito. Pero yung 3 bars na yun, malayo-layo pa yung mararating yan. Pero ayun nga,
magpo-full tank na uli ako para sa susunod na ride. Ayan. Pwede Gcash? Ay, Sige, cash na lang. Premium pa full tank po. full tank? Ayan. Nakapag pa full tank na tayo dito sa San Nicolas Petron. Buti dito medyo mura-mura yung gasolina. 88 pesos per liters ang premium. Mas mura siya kumpara dun sa mga nadaanan natin kanina na umaabot pa sa 90 something. So nagpagas ako doon, naka 521 o 522. I-round off na lang natin. Ito na guys, paliko na tayo. Ito na yung papasok ng Lawag. Ito na, ten Lawag City. 1:46 ng tanghali. Nandito na tayo sa Lawag, ang pinakasentro ng Ilocos Norte. So ito yung ano nila, munisipyo ng Lawag. Napakaganda, no? Tayo dito, kakanan tayo. Yan ang papuntang Sarat, tapos Pindig. Coffee lang muna tayo dito sa Dunkin. Palamig muna tayo sandali, tapos push na tayo ulit. Siguro mga 30 to 40 minutes lang nandun na tayo. Okay, diretso na tayo doon sa Pindig. Napatambay lang tayo ng ilang oras dito sa Lawag kasi may hinantay ako. Dito medyo masikip pa yung daan dito sa Lawag, pero pagdating natin dun sa bandang dulo na, maganda-ganda na rin dun. Saka may mga magagandang tanawin na rin tayo makikita dun. Checkpoint! Checkpoint muna. Okay, diretso na tayo. So ayun, may checkpoint pa pala. So ayun, diretso na tayo guys. Uwi na tayo. Na checkpoint pa tayo. Good thing na rin na nilagay ko nga yung lisensya ko, saka yung rehistro, yung ORCR ito sa aking belt bag, kasi para madali ma-access. Katulad nun, 'di ba? Sabi ko nga, para sa mga ganong sitwasyon ay madali natin mapakita yung mga papeles natin. Kaysa naman yung papeles mo ay nandun pa sa box mo, parang 'di ba, ang mangyayari niya bubuksan mo pa. Yun yung mahirap kasi pag natapat ka sa mga, alam mo na, ayoko namang magsabi ng masama, pero meron talagang nangyayari na ganun, binubuksan nila yung box nila, tapos may mga, alam niyo na, lalagyan ng kung ano-ano, tapos ibibintang sa'yo, tapos huhulihin ka, 'di ba? Yun ang iniiwasan kong mangyari, especially sa mga lugar na hindi ka naman tiga doon or hindi ka pamilyar, wala kang kakilala, so talong-talo ka. So dapat pag sa mga ganyang sitwasyon, ready ka rin at kailangan isipin mo kung paano po protektahan yung sarili mo. Guys, eto na, papasok na tayo ng Sarat, Ilocos Norte. Maganda rin yung arko nila dito Sana okay na yung daan dito, no? Kasi nung mga huli kong daan, paglagpas mo ng arko na yan ay baku-baku. Maganda na, maayos na finally, kasi nakailang daan ako dito dati nun. Dito kami nagpo-food trip ng empanada. Yan, dyan. Ayan, Sarat. Masarap yung empanada dyan Tapos sobrang lapit lang doon sa bahay. Kaya pag nandito kami, anytime nakakapuslit kami. Napakahaba nung biyahe ko, pero parang hindi ako masyadong pagod. Parang feeling ko mas napagod pa ako dun sa Laguna ride namin I love you, te. Ayan guys, merong ilog dyan, malinis din. Ang ganda ng paligid, grabe. Ayan dito naman puro bundok. Ay, solid. Napakasarap sa probinsya, di ba? Habang nagmamotor ka, puro ganyan makikita mo.
Malawak, walang masyadong building, puro bundok, ilog. Manang! Manang! Ay, ayatin ka, Manang! Ganda oh. Tapos dun sa dulo, puro bundok. Doon na yata yung mga kabundukan dun sa Solsona. Alright, nandito na tayo sa Pindig, Ilocos Norte. Ay, sa wakas narating din. Oras is 4:20. Ayun, so nandito na tayo ngayon sa Pindig, Ilocos Norte. Alam ko medyo bitin tong video na to dahil konti lang yung nakita natin, pero yung tunay na adventure natin dito sa Ilocos Norte ay magsisimula sa susunod na video. Kaya abang-abang na lang at pagkita-kita tayo sa daan. Be safe!